success ngayong Biyernes sa morning balitaktakan. Mayat niyan ako mga ka-MB. Makakasama niyo na naman ngayong huling araw ng linggong ito. 15 na! Super happy lang mga bulsa. Ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At makakasama niyo rin ngayong Friday ang nag-iisang Chabebe girl ng R&G, Miss Angel Arkel. Excited ka na ba for today? Oo, I'm so excited. Pero kinumpute ko na lahat. Walang matitira. Yun lang. Sa akin hindi ko pa kinukompute para may matira. Kawawa na lang yung hindi matitirahan. Ganon na lang yun. Nakakaloka nga eh. Parang hindi pa dumarating, wala na. Oo nga. Nakakaloka. O sa lahat ng mga magsusweldo dyan, ako, tipid-tipid tayo ha. Kailangan naka-budget na tayo sa lahat ng mga dapat gastusin natin. Isang tabi muna yung mga wants, kailangan yung mga needs muna. Pag may extra ka, then go for the wants. Kapag wala naman, kapag meron, marami talaga, wants na lang ng wants. Wag ng need. Hindi. Pero dapat balance pa rin. Kung may, yun nga, sabi mo, may natatabi kang kahit konti, and kailangan mo na yung wants mo, eh, di bilhin mo na. Dinid na ang tawag doon, hindi na siya wants. Well, ganun na rin. Hay nakwa. Oo. Usapan nga talaga sa paglasap ay ng success ngayong bear kasi sumasukses ang lahat at sasucess na naman tayong dalawa. Totoo. Bukas, ewan ko lang. Pag bukas, success pa ba tayo? Oo, libre yung pagkain sa KBP Broadcast 3 nga pala. May free food doon. Totoo. Hindi ka naman jojoin pala. Gagastos ka pala ng weekend. Ako hindi. Nako, kasama pa rin natin sa tugumpay syempre, ang pagpapahinga natin. Dahil nga Friday na, bukas, makalawa, ayan, rest day natin. Ano bang meron ngayon? Oo, ano bang kailangan pa talaga ng pahinga ng isang tao? Oo, dapat. You think so? Yeah. Hindi. Bakit? Dapat kayod ka lang ng kayod. Dapat kayod kalabaw ka para kumita ka lang todo-todo. Pero deserve daw natin ang pahinga. Well, I don't know. Nakotoklasin natin yan dito sa Anong Ganap. Sa bilis ng takbo ng mundo, minsan nakakalimutan nating huminto, huminga at magpahinga. Ayon sa pag-aaral, kapag nagpapahinga tayo, bumababa ang stress hormones natin katulad ng cortisol at humihinga ng mas maayos ang puso at isip natin. Mas malinaw ang pag-iisip, mas maayos ang mood, at mas productive tayo pagkatapos. Every August 15, sineselebrate ang National Relaxation Day, isang araw para i-remind tayo na hindi luho ang pahinga, kundi pangangailangan. Sinimulan nito noong 1985 ni Sean Moyler, isang 9 years old mula Michigan. Napansin niya na palaging busy at stress ang matatanda, walang oras magpahinga o mag-enjoy. Kaya naisip niyang dapat may isang araw para huminto at magpahinga. Na-convince ni Sean ng gobernador ng Michigan na ideklarang National Relaxation Day matapos siyang magpadala ng simpleng sulat noong siya'y 9 taong gulang pa lang. Kahit hindi ito opisyal na holiday at hindi rin bahagi ng mga national observances ng maraming bansa, hinihikayat pa rin ang lahat na makilahok kahit sa simpleng paraan ng paglaan ng oras para huminga at magpahinga. Dahil ang pagpapahinga ay hindi lang para sa katawan, para din ito sa ating mental health. It boosts creativity, improves memory, at mabawasan ang anxiety. Kaya kapag relax ka, mas kaya mong magmahal, magtrabaho, at mabuhay ng masaya. Para mas effective ang pahinga, maglaan ng 10 to 15 minutes quiet time araw-araw. Gumawa ng tech-free zone bago matulog. Spend time with nature kahit simpleng tingin o lakad lang sa labas. At huwag kalimutang magpahinga. Hindi lang dahil pagod ka na, kundi para maiwasang mapagod ka. At tayong mga Pinoy, likas na mahilig sa simpleng ginhawa. Yung tipong pagkatapos ng masarap na tanghalian, may siesta. Maikling tulog sa tanghali habang umaambon, o simpleng tawanan lang kasama ang pamilya tuwing linggo. Ngayong National Relaxation Day, alalahanin natin, hindi luho ang pahinga. Kailangan natin to.
Hindi ako nakapag-relax doon. Yung siesta, ang spelling S-E-I-S-T-A. Eh di ba dapat ang siesta S-I-E-S-T-A? Oo, sabi ko naman palitan. Ba't di napalitan? Gigil ako Baka eh. natulog kasi siya. Baka nag-relax. Nag-relax siya. Habang Oo. tinitiga, habang pinapakinggan niya, naka-relax siya masyado. Hindi niya napapansin. Pansin. Pero nakaka-relax nga. Kailangan ba talaga mag-relax pag, Ako- pag 15? Lalo't 15. Paano ka makakapag-relax kapag kulang-kulang pa yung natanggap mo? Totoo. Actually, nakakapag-relax lang ako nung nagkatrabaho na ako kapag first week after ng sahod. Oo. Pero after ng, after ng Wala 1 na. week, wala na. Diyan ka na Oo, talagang, Diyos mio, garapon. naku po. Yung mata mo dyan, akala mo parang nasa Tom and Jerry ka. Gumagano'n ka. Hindi mo Totoo kinakaya. yan. Kung ang pagpapahinga ay nagbibigay ginhawa sa isip, ang sining naman ay nagbibigay kulay naman sa buhay ng mga utaw. Kilalanin natin ang mga kwento ng hugis at kulay sa Ang Artsy Mo. Ayun! Bakit ang itim? Nga, nagulat Oo, ako. nagulat ako. Akala ko Kala- nakiano rin Pero siya. it feels artsy din, no? Oo, kasi kasi black black. background Oo. boost the color of what's in front of it. Oo, tapos colorful Oo, tayong minsan apat. yung mga black na ganito talaga, pinupush niya yung mga color forward. Alam yan na mga bisita natin Totoo. ngayon na si Summer Devonly at Kyle Egipto Vizcara. Hello, magandang umaga Good sa inyo. morning. Ikaw Good si morning Summer, tama? Chas. Hindi, si Kyle, tas si Summer. Oo, si Kamusta? Summer at Oo. saka si Winter. Sana all. Pero kamusta naman ang morning natin? Good morning po sa ating lahat. Ayos naman po ang gising. Oo, kahit pa paano. Yes po. Naka-relax naman po. Wow, syempre August 15. Oo, Ikaw, serious Summer, naman. kamusta naman ang tag-ulan natin? Hello. Yes, oo, naka-on yan. We hear you. Okay lang naman po. Kakatapos lang po ng work ko din po. Yung painting din po. Tapos, ngayon lang po maagang gising eh. Oo, ngayon lang, Yun first lang time. Oo. Syempre, paano ka naman magigising? Next year ka ulit babalik supposedly. Tag-ulan pa lang. Oo nga. Oo nga naman. Oh, paano kayo napasok sa mundo ng arts? Actually po, sa akin po mula po nung bata pa po ako, talagang art na po talaga. At age of 6, doon na po nag-start na mag-art po that time. Opo. Bata mo naman. Sa Yes, so. ISPA lang. Oo, sa ISPA lang. Oo, ikaw, Summer. Kailan nun? Winter ba siya? Autumn? Nalachas? Actually po, family po kami ng artist. So, Oh. parang nung 3 years old na po ako, doon na po ako nag-start like pen. 3? 3 po. Tapos, nag-improve lang po siya nung nag-college na po ako kasi nag-take po ako ng fine arts. Sa University of... Cordillera po. Oh, UC. May fine arts doon? Yes po, bago lang po ng 2020. I see. So, doon ka nag-aral. Oo. Ano ang medium mo? Visual com po. Viscom. Visual Viscom. communication po. Oh, pero ano ang medium mo? Sa Sa arts? Acrylic po. acrylic. Pero yung tinapos ko po is more on digital po, branding, advertising, sorry. Oh, I see. Oo. Si Kyle, Si Kyle, ano ang medium mo? Ako naman po is oil on canvas po. Oil Ay, mas canvas. mahirap din yon. Oo. Yes. Oil on canvas. Oil on- Alam mo, mantika yun. Hindi. Ito ba yung kapag inaano yung pwede mong spread? Yes po. Using Yan yung your finger? kinakamay-kamay? Oo. Pwede. Tama ba? Pwede pong gamitin yung kamay, pero more on, mas maganda talaga pag brush para. Oo. Pero anong genre nung sa'yo? Realism, basya, abstract, ano sa'yo? Yung sa akin po is talagang more on realism po talaga to. Alam mo na, natuto ka Oo, na sa natuto artsy na mo. ako. Ang realism ay... More on details. Tapos, yung na mas makatotohanan. Oo. Oo. Surrealism, it more on imagination. Oo. Ano yung realism? Ano yung mga subject mo? Sa sa realism, more on yung sa akin, sa portrait ko po, ganun. And then yung mga portrait ng mga naging mga crush ko dati, ganun. Pero eto hindi sa'yo to. Sa akin po yan. Ay, sa'yo Sa'yo? to. Actually po yan, yung art na po yan is, ako po yun, yung sa lalaki. Binago ko lang po yung mukha niya. So, eto yung mga gawa mo. Ang gaganda Yan yung naman. mga crush mo. Eto, Yung- crush mo to. Ay! Hindi, yung isa yung may flora. Mali. Oo. So, ayan, ikaw Ayan. yan. Yes, so. Ba't mo binago? Pero in Oo. fairness, the hair, ha? Oo, hindi nagkakala Saan yung mo ano. nakukuha yung mga ideas mo para gumawa ng ganito?
Actually, that time po kasi is that time talagang in-express ko po kung ano yung meron sa akin. Kumbaga, that time is in love po talaga ako. In love po ako. Kaya yan Kaya yung yan nagawa yan. mo. So eto yung babaeng yun yung taong gusto mo. Yes po. Tapos Yes. parang yung mga leon at saka wolf, parang ikaw naliligaw sa kanya. Yes po, Pero tama hindi po. natuloy yung pagmamahalan ninyo. Tama. Oo. Tama, totoo yan. Sayang Doon naman. pa lang alam mo nang ang dark Dark kasi Hindi in a way yung feels ng art niya pag pinapanood mo siya parang romantic pero at the same time the color tone masyadong sad. Oo, kaya hindi nagtuloy yung pagmamahal na yon. See, sabi sa'yo, nag-aral din sana akong fine arts eh. no? So, anong sumunod doon? Wala na. Sa mga sumunod po is now naman, nag-explore na po ako ngayon. Kasi that time talaga, sinunod ko yung damdamin ko talaga. And ngayon naman, yung nag-explore na po ng bago naman. Ano yung Bago to. more on abstract naman po ngayon. Kasi dati, Oo. more on realism. Ngayon, gusto ko rin pong i-explore yung sa abstract. Oo, kasi kailangan ganon. Kailangan dapat ang artist din flexible, kumbaga. So dapat alam nila yung iba't ibang mga genre. Oo, para mas makabenta. Totoo. Oo, yung abstract kasi yung mga may linya-linya, Linya yung lang. ilong mapupunta dito sa may noo, yung noo mapupunta sa dibdib, ganon. Oo Yung nga. tenga mapupunta sa kaliwa, kanan, ganyan, 'di ba tama? Tama ba yun? So nakailang abstract ka na? Right now, ano pa lang po, binubuo ko pa lang po yung bagong piece ngayon. Oh. Ng abstract ko po ngayon. Kasi gusto ko po siyang lagyan ng kwento ulit. Oh. Yes, So sir. susulatan mo Oo. siya. Hindi. Apo. Dear Pwede naman. Chos. Pwede naman. Pwede naman po. Tapos, Oo. pag susulatan, and then i-express in the painting. Yes, Oo. yes, maganda Pero pang yan. ilan mo na ito, yung tinatapos mo ngayon? First pa lang po siya actually. First sa abstract. Yes, abstract. Oo, sa realism, ilan na? Nakadami na po. Hindi na Oo. mabilang. Anong pinaka-first na nagawa mo? sa realism po ba? Or Oo, yes. sa Sa realism? realism. Yung sa realism po is nung college po that time. Pinaka-first Opo, yun. yung sa pinaka-first na nakagawa po ng realism is nung college na po. Nung when I was studying sa UP naman that time. UP, Yes po. University of the Philippines, Baguio. Yes po. Oh. Nung 6 years old ka, maalala mo pa yung Oo. pinaka-first na nagawa mo? Yes po. Ano ba yun? I know. Ano po that time kasi, lumawan po ako ng contest that time. Oo. Nung 6 po ako, around 6, isa pong buong cartolina, tapos ang medium ko is crayon. Kaya hindi ko po siya makalimutan kasi crayon po yung ginamit ko Hindi that time. ma-blend. Crayola, mahirap yan. Opo. Oo, kasi ang Crayola dati para lang sa coloring book. Totoo yun. Oo, yung Tama may po. linya-linya, Linya-linya dapat lang. dun lang siya. Oo nga, totoo. So Oy, talagang ibig sabihin, oy. hasang-hasa ka na. Kasi since 6 years old ka pa lang, nakipag-compete ka na. Oo. Siguro po. Oo, kasi kita naman, Kita very mo, detailed, diba? no? Si Summer, oo, si Summer naman, ano yung pinaka-first na drawing mo nung 3 years old ka pa lang? Syempre po nung mga 3 years old po, more Mermaid? on... Hindi po, abstract po, more on abstract. Siyempre, pag drawing ng bata talaga, abstract Yes yan. po, yung like what you said po, like yung tenga nandoon. po Oo, sa kasi kabila, hindi mo ganun. pa alam eh. Ay, oo. Oo, ganun niya. Bakit ikaw nung nag-drawing ka ba? Nag-drawing ako, pero yung mga literal lang na napaka-basic na drawing. Alam ko kung anong drawing niya, Summer. Yung ulo. Oo, stickman. Ganun lang, literal, swear. Oo. Ikaw naman, ano ang genre ng painting mo? Sa ngayon po is more on figurative abstract po. Ibig sabihin po, abstract siya pero may figure po. May figure, so Figure. mga number 1 to 10, 1 to 100, division. Or yung mismong parang figure, what do you mean by figure? Oo, Ah, yung... may mga makikita katawan. po kayong like image po. Ayan, yan. Yan sa'yo. Opo. yan. Sa'yo, ang ganda din ah. Yes. Oh my gosh, I love it! Oo, eh. diba? Ay, ang ganda. Pilipiniana. Yes po, Nostalgic Beauty. Yan po yung isa sang series ko po. Nostalgic Beauty. Yes po. Ato, bundok. Parang bundok? Yan po yung exhibit ko from Cambodia po. Ay, So, yan po totoo. yung from Vietnam last July lang po yan. Ah, So, so talaga Ayan po. nalipad ka sa ibang bansa Yes, para lang naging mag-exhibit? international ka Yes na. po. Ay, totoo ba? Kamusta? Paano ka napunta doon? Sabi ko nga po, yung family ko po is artist po. Oo. So parang pinapasok po ako doon sa mga artist po from iba't ibang ano po. Parang, Oo. ayun
Ayan po yung sa Vienna po yan. Sa Vienna yon. Yes po, sa Europe. Di ba sausage yon? Ay, chas. Pumunta ka din doon? Yes po, in-invite po ako doon for exhibit. Ang galing. Bale po, dalawa po yung exhibit ko doon. Yung una po is sa Sige, tapos yung isa po is Philippine Embassy, Austria po. Opo. Oo, na siya ng kailan ka Europe. last na napunta sa ibang bansa for exhibit? This last July lang po nung July 15. Yes Oo. po, tapos nag-artist residency po ako doon for almost 1 week. So doon po, parang doon ko po ginawa yung painting ko. Parang doon po mismo gagawin lahat ng mga Oo. works. Ay, ang So, galing mo. nakabenta ka doon? Oo. For exhibit lang po. So, for walang exhibit benta-benta? Mag-inquire naman po sila. Kapag May gusto nag-inquire nila. na ba? May nagtatanong lang po pero Wala pang bumibili? Wala pa po for right now. Oh, pero dati meron na. May nabenta ka na sa Vietnam. Sa Vietnam po for exhibit po. Then, More on oo. exhibit lang Pero talaga. pag benta po talaga dito po talaga sa Eh, Pilipinas. paano yung gastos mo pag pumupunta ka sa ibang bansa for an exhibit? Ano po, yung Sponsor? sponsor and pera ko po mismo. Yung mga nagpapagbebentahan ko po. See, oo, yun na. At least you have the guts to go abroad to Totoo. showcase the talent that Filipinos have, especially with arts. Diba? Ikaw ba, Oo. Kyle? Yes po. Nag-international ka na. Sumasama rin po sa kanila. kayong dalawa, magkasama talaga po. kayo. Naisasama, yes po. Magkano ba Magkano kayo? kayo? Ah, Hindi po, Parang sa- magkapatid po kami. Parang, para na kayong magkapatid. Yes. kasi meron po kaming gallery, yung Pugad ni Art po. Tapos, Yes, Oo, dun sa La Trinidad. Opo. Tapos, yung si Kuya po is parang artist po ng Pugad. Mm-mm. So, Oo. parang every exhibit po, kinukuha po namin siya, yung mga artworks niya for exhibit. Tapos sinasama mo na rin Sinasama. siya. Pero di pa po siya nakasama. Yes po. Yung artwork lang sumama. Yung Yung at Oo. least yung pirma mo nandun. Oo, alam mo, mas kilala, Oo. makikilala yun pag nandun na, di ba, Oo. nang wala ka doon. Okay lang na wala Oo. ka doon, pero sana next time kasama ka Ka na. na. Yung artwork mo naman ang Iwan maiwan. Hindi, kasama niya na, dalawa-dalawa na silang pupunta. Nakakatuwa naman. So, talagang nagtutulungan ng mga artists dito sa Mm-mm, Cordillera, ano. Yes. How does it feel na you get to meet other people, tapos syempre yung artwork natin magkakaiba. Paano tayo nagkakaroon ng connection? Sa connection po namin is we respect each other. Kasi every artist meron po silang uniqueness. Kaya, for example, ako is more on realism, tapos may mamit po akong abstract artist. Kumbaga, paano kayo magko-connect? Tatanungin ko rin po siya, paano niya nilalabas yung artwork niya, paano niya gawin, ganun din po siya sa akin. So, proud of the process, dun po kami Ganun din. So, nagko-connect. you learn from Yes. each Yes. other. Nag-share Opo. kayo ng Parang mga information. Nag-share Opo. po kami ng mga information. Like, paano mo ginawa yan? Ganun. So, Walang parang- inggitan? Wala po. Wala bang away sa artist Oo community? nga. Kasi kadalasan, basta pag may mga community, may away, may inggitan, may agawan. Mm. Oo. Ano po yun, hindi po natin talaga, kahit sa outside po, hindi po maiwasan Hindi po talaga. maiwasan Oo. yun. Pero kung may ganun man po, sa amin po kasi art lang. No war, art lang. Wow, no Ah, war, no war, art No lang. war, art lang. Art lang. Ano lang po kami, dead mass basher. Ay, Oh, totoo. real. Oo. Speaking of dito sa art, kasi madalas kayo nga na gumagawa talaga, nagkakaroon ba kayo ng artist block? Yes po, ako po. Oo. Like, siguro po 1 month. Hindi po ako gagawa ng... 1 month na hindi ka nagawa ng painting? Hindi po talaga. Parang, syempre, may times po talaga na tatama din ka mag-art. So, parang gusto mo na lang matulog, ganun po. Tapos, After that po, syempre, babalik din pa naman po yung ignite of your passion po. So, pagpipint ulit, ganun. Totoo. Nabanggit mo Si kanina. Kyle. Oo, si Kyle. Kumbaga ano po kasi yun parang nagso-soul search. Hindi po maiwasan din talaga. Soul search. Nagso-soul search talaga. Katulad rin po ngayon, medyo around, sa kanya 1 month, ako po nasa 2 to 3 siguro na po ngayon. Ay, Apo, so far ngayon, naka-artist block ka. Apo. Hindi mo pa nahanapan yung kaluluwa mo. Hinahanap pa. Yun Hinahanap yun pa po lang. yung binubuo ko po ngayon na parang ano yung kailangan ko talaga. Parang, Oo. para mabuo ko tong kwento nitong isa. Kaya po ngayon medyo pahinga po muna. Ayun, relax. Kaya Oo, nakateka relaxing. rin yung Oo. first Pero na pang- abstract mo. Ilang beses mo lang nahanap ang kaluluwa? Pang ilan na tong nakawala?
Naku, pang ilan na po. Pang-ilan na. Oo, pang ilan na po. Talaga pong nangyari pa talaga sa isang artist. Talaga. Normal. Normal lang po Normal talaga. siya. Opo. Normal sa amin yun, Wah, Angelica. normal. Yeah. Wah. Ano ba yung anong medium mo naman? Anong medium mo? Bolang kristal. Tsaka tarot. Oo? Oo. Anong Minsan genre? ako mismo yung... Yung bola? Hindi. Ako mismo yung medium. Ayan na nga eh. Ayan na siya. Ayan na siya. Pero kanina nga, nabanggit mo na talagang family of artists kayo. Yes Meron po. bang mga times na nakagawa na kayo ng isang artwork na Together. nandun lahat yung talent nyo? Yung skills? kami po ng father ko, collaboration po kami. Oo. Pero yung sa family po, wala pa po. Gawin nyo. Bawat ano, tatamad-tamad. bawat angle ng canvas. So, Nakakatuwa naman. Ikaw nagbebenta ka na rin Yes. for commission. Yes po. Nung ano pa po, nung college pa po start. Parang yun na rin po yung pang-aral na rin po that time. So nag-graduate ka using your art. Yes po. Ay, oh. Nakakatuwa, hindi Tama. umaasa sa pamilya. Yeah, Hindi katulad diba? ng kakilala kong. Oh, Hindi, pero eme-eme lang. nakakatuwa kayo, Oo, oo. nakaka-proud. Nakaka-proud totoo naman. yan. So saan pwedeng makita yung mga artworks ninyo at paano kayo makontak for commissions? Mauna ka, Kyle. Sa akin po meron pong Facebook and Instagram is yung pangalan ko lang po is Kyle Egipto Vizcara. Yan lang po search nila and then mag-message lang po sila sa akin and then mag-message back po ako kagad. Seryoso, kahit tulog Totoo. ka. Opo, 24 Ay, hours Totoo a namin day. ko nga. nga, tignan ko nga kung makaka-reply ka ngayon. Wait lang, sabi niyo wait lang, kukunin ko lang. Si ma'am ano naman? Sa Summer. Facebook naman po, you can search me, Summer Devenley po. Tapos sa Instagram po, I have 2 accounts po. Yung art account is Art ni Summer. Tapos yung second is Art2 lang po. Bakit kaya hindi ka din gumawa ng series mo na summer yung Summer. pangalan mo? Summer, tapos winter, autumn, mga ganon. Ay, good idea po. Good Diba? idea. Kasi summer yung pangalan mo eh. And then, Diba? do something about, the weather, ganyan. Ang galing. O, di ba? Ang dami Oo. kong ideas pagdating sa ganyan. Kasi hindi ko na ituloy yung sa akin. Turuan mo nga ako. Oo, kayo na lang yung Oo. mag-collab. Nagkukuhan ba kayo? Tawag nito? Gumagawa na ba kayo ng mga, ano kasing tawag mo? Nagtuturo na kayo? Oo, may mga Oo. trainings, ganon. Itong last, lang po, July po, may interns po ako na from Tarlac, so doon ko po sila inasikaso. May interns ka rin. Opo, like doon sa gallery po namin, ako po yung nag-handle. Saan gallery? Oo Sa nga. Pugad ni Art po. Oo, imbitan nyo naman yung mga Oo, viewers natin ano na bisitahin ng Pugad ni Art. Ayun po, visit lang po kayo sa gallery po namin sa Pugad ni Art, Pinsao proper. Via Calcalan Road lang po. Tas kung mahiligaw man po kayo, Bumalik lang kayo sa town. chat nyo lang po yung page, tas I'll reply. Ako po magre-reply. Oo, Para sa sunduin. Oo. Saan kayo susunduin? Sa may Aurora Hill po. Sa Trinidad po. Layo-layo. Ang layo. Oo. Kamusta naman ang Pugad ni Art ngayon? Ayos po siya, napakaganda po nung kasi sa training, kapag siya po nag-instruct sa nila, ako naman po yung nag-check sa mga artists, kumbaga, nagko-combo po kami. Kumbaga, ililid niya, ako naman po sa mismong actual, doon ko po sila tuturuan. Sa pag nag-paint na po sila. Parang kumbaga siya ay doon sa theories, tapos ikaw naman sa practical. Yes po. Yes po. Magaling. Tama. Mga theory, practical. Oo. Tapos ako naman yung visual. Totoo. Naku, baka may nais kayong batiin, Kyle at saka Summer. Kyle, mauna ka na. Binabati ko po una yung mga pamilya kong supported sa akin at saka mga friends ko na laging nakantabay kapag ako po yung malungkot na rin po sila. Ayan. And then sa mga church members po namin. Okay. Binabati ko po kayo yung lahat. Ayun lang po. Wala kang pinangalanan. Walang papangalanan? Baka po kasi sabi nila favorites. Ay, favorites. Di ba gano'n naman Oo. talaga ang buhay? May favorite. Si Oo, Summer Summer. naman. Of course, binabati ko po lahat ng Pugad ni Art artist po, ng community po namin. Hello. And family from Ilocos. Ay, saan ka sa Ilocos? Santa Cruz po. Asa di ka lang gadya, Oh, balayda. Santa Cruz sa Kamanggaan. Diyan po, Kaparyaan. Kamanggaan, mapait. Kaparyaan, Kaukraan, anapay. Kakamatisan, Kapatanian, oo. Ikaw, taga saan ka? Dito lang po talaga sa Baguio. Really? Yes, Lumipat ka naman. Para pag tinanong ka ka ulit, naman. taga saan ka? Ay, dati akong taga Baguio, Oo. ngayon dito. Para naman maiba, para magkaroon na ka. Pwede po, pwede. Diba? Maraming salamat sa inyo, Summer at saka Thank you rin po, Kyle. thank you po. Oo, naway makabisita kami ni Miss Angelica doon sa Pugad ni Art. Di
ba? Ano lang. Malapit lang actually siya sa Trinidad. Yes, yes. Malapit Parang lang siya. taas po kami ng Growthstone po. Oh. Mataas. Mataas, maglonglong ka lang doon, nandun na. Oo, yan nga mga ka-MB ang kwento ng mga hugis at kulay sa mata ng bagong henerasyon. Mga kabataan talagang nagbigay ng kanilang art para maging inspirasyon sa ibang tao. Hindi lamang dito sa Pilipinas, bagkus sa iba pang bansa. Mga ka-MB, umpisa pa lamang ito ng paglasap natin ng success ngayong araw ng Friday. Mamaya naman ang mga balitang tinutukan ng Luzon Headlines. Kung saan nga dyan po sa Balili, Trinidad, Benguet, naku po, patay na po dyan yung ilang parts ng Balili River. Hindi na siya pwedeng mabuhayan ng mga microorganism. Ganon. Wala Kasi nga na. sobrang dumi na. Dumi na siya, oo. At hindi lang yan. Dahil nga po nung isang araw nga lang po, pinirmahan na po ng ating Pangulo ang pag-postpone po ng barangay at SK election na dapat gaganapin ngayong taon. Kaso for December, November, right? Oo, November 2026 na siya. Pero sabi naman po ng COMELEC, there's a chance na pwedeng hindi tumatuloy kapag may nag-submit naman ng petition. At hindi lang po yan. Dahil may mahilig mga ako good, dito. oo. Alam ko matutuwa dito yung mga cat moms or fur parents dyan. Dahil meron pong isang cafe dito sa Baguio City na hindi lang inumin ang ibinibigay. Kundi pusa din ang iniinom. Ay, Diyos. Hindi. Pero kasama Mali. mo sila doon. Kasama mo silang mag-bonding. Ay, kasama mo silang uminom ng kape? Bawal sa pusa ang caffeine. Malay natin water yung sa kanila. Ay, okay. Oo. Lahat ng yan, mga ka-MB, sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan Pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Coach ng El Nino na nararanasan Sa sakyan dito sa Bangin. ng matumba ang poste. ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines.
August 15, 2025, narito ang mga balitang kalap ng RNG News. Matagal nang reklamo ng mga residente sa tabing ilog sa Baguio City ang mabahong amoy mula sa Balili River. At isa sa nakikitang solusyon dito ay ang rehabilitasyon ng luma at kulang na kapasidad ng sewage treatment plant ng lungsod. Magbabalita Ron Maran. Tubig dito, lumabas yung maas. Pero malaki ang tubig, tingnan yung Matagal nang naninirahan sa Barangay Happy Homes, Baguio City si Elmo. Pero kada araw, malaking hamon ang sumasalubong sa kanya. Imbes kasi na sariwang hangin, mabahong amoy mula sa ilog sa tabi ng kanilang tahanan ang malalanghap. sobra ang amoy kapag umagang-umaga. Yun, naaamoy mo yung siguro galing sa kasiles yun, mga septic tank, o kaya yung galing sa ikluter, nung ano nila, kaya sobra ang amoy dito. Lalo kung hindi umuulan, sobra sa umaga. Dahil dito, pati ang kalusugan ni Elmo at kanyang pamilya ay apektado. Yun nga ang problema sa ilog na dito . Ako nga nagka-sinus ako noon. Kaya wala nang ibang lilipatan, kaya yun lang. Titiisin lang ang amoy ng ilog. Titiisin lang, walang walang puntahan . Sa paglobo ng populasyon sa lungsod ng Baguio, pangunahing problema ngayon ang polusyon sa mga ilog. Bagamat mayroong sewage treatment plant ang lungsod, hindi na nito kayang saluhin lahat ang maruruming tubig mula sa mga kabahayan, establishmento at mga imburnal. Ayon sa pag-aaral, 95% ng wastewater generation natin, ng mga households dito sa buong Baguio, ay nauuwi o napupunta sa mga canals, sa mga rivers, sa land, sa drainages, without treatment. Only 5% yung actual ngayon na napupunta sa ating STP para sa treatment. At yung 5% pa na yon ay hindi pa nakakapasa doon sa water quality standards ngayon ng DENR. Sa ngayon, 8,600 cubic meters kada araw o 14% lamang ng kabuuang maruming tubig ang napuproseso ng kasalukuyang sewage treatment plant. Kaya naman matagal ng planong solusyon dito ay i-rehabilitate ang pasilidad. Katunayan, ang pondong gagamitin dito ay kasama sa multi-billion Baguio Resilient City Tourism Project. Sa current na feasibility study natin is nasa 35, yung base loan is nasa 35 million dollars, no? So that's around 2.9 billion pesos. Okay? 2.9 billion pesos. Tatlong aspeto yun. Number one is yung infrastructure mismo, yung rehabilitation ng ating STP. Pangalawa, yung mga sewer lines natin. And pangalawa is yung tourism productivity. Kasi ito ay nakaangkla sa tourism project ng Department of Tourism. Ang bagong pasilidad na itatayo ay kaya magproseso ng 12,000 cubic meters na wastewater kada araw. Bahagi rin nito ang pag-aayos at pagpapalawak ng 6 na kilometrong sewer line para maidagdag ang 5,700 na bagong koneksyon. Kapag natapos ito, inaasang hindi lang mababawasan ang polusyon sa Balili River, kundi mabibigyan rin ng mas malinis at mas ligtas na kapaligiran para sa mga residente. Pero nitong Hulyo, sinita ng Environmental Management Bureau Cordillera ang pamahalang lungsod dahil bigo nitong masolusyonan ang polusyon sa Balili River. Ayon kay EMB Cordillera Regional Director Jean Borromeo, nananatiling mataas ang coliform level o dami ng dumi sa tubig ng Balili River at pinag-iisipan na nitong magpataw ng multa sa pamahalang lungsod bilang paglabag sa Republic Act No. 9275 o ang Philippine Clean Water Act of 2004. Kaya tanong tuloy ng karamihan, kailan ba maisasakatuparan ang rehabilitasyon? Ayon sa SEPMO, inaasikaso na nila ang pagpapatayo nito pero wala pang katiyakan daw kung kailan sisimulan ang proyekto. Yung solution ngayon na meron tayo, yun yung mga pending ngayon sa ating City Council. Sa side naman ng ating executive branch, no. So yung mga technical studies, mga financial studies to build the project ay nagawa na natin. Nagawa naman na natin and sinabit nga natin ito sa NEDA, sinabit na natin ito sa TIEZA and yung mga ibang mga document na kailanganin nila para makumpleto natin ba
para maaprubahan itong proyekto na ito. Yun yung sinabit po natin sa City Council for further action. Dagdag pa ng EMB sa pamahalang lungsod, posibleng umabot ng higit 25,000 pesos hanggang kalahating milyong piso ang posibleng ipataw nilang multa kada araw hanggang masolusyonan ang polusyon sa ilog. Ron Maranan, RNG News. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na dapat gaganipin ngayong buwan ng Disyembre. Narito ang report. Matapos ang mahaba-habang usapin patungkol sa kung matutuloy nga ba ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon na dapat ay gaganapin sa darating na December 1 ngayong taon, kahapon tuluyan ng nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12232 na siyang nagpapaliban sa naturang eleksyon. Ang bagong petsa, unang linggo ng November 2026. Matatandaang noong May 2024, isinulong sa Kamara ang pagpapaliban nito. It will give a term sa mga barangay officials natin na 4 years, and then sa sa SK officials tig 1 year. Sa dating batas naman 3 years yung sinabi, not more than 3 consecutive terms. Yun po. Ang postponement, magandang balita para sa barangay captain na si Teodoro. Ang number 1 ngayon sa akin yung magkaroon kami ng sariling barangay hall. Kasi yung barangay community garden namin, ini-apply ko yan na ma-approve ng TIESA na pwede namin pagpatayuan ng barangay hall. Kasi yung barangay garden namin, TIESA ang mihawak kasama ng Burnham. Sang-ayon naman ako. Kahit kasi wala naman tayong dito wala naman tayong pinoprotektahan. So, it's either matuloy o hindi. Sang-ayon ako, bot. Pero para sa ilang residente, Dapat itong mga nakaupo pansamantala na for example, mga corruption, ganyan, dapat baguhin nila para sa susunod na election, pagdating ng election day na yun, parang mabango sila sa mga tao. Gusto nga namin mapalitan ng mga leader, yung mga kurakot. Pero wala pa rin ang butuhan. Ay, bakit po man move? Dapat wala nang atrasan. Yun ang dapat ang gawin ng Senado. Wala nang atrasan. Dapat kung sinabi nilang butuhan, butuhan na. Hindi yung paatras-atras, di gaganda naman ang mukha ng mga nakaupong barangay. Hindi na mapapalitan. sa pagpapalibang ito, posible raw na magbukas muli ng panibagong voters registration para sa mga nais makaboto para sa barangay at sangguniang kabataan 2026. Angel Arquero, RNG News. Para sa mga pet lovers dyan na gustong ma-experience ang feels ng pagkakaroon ng pusa, isang cafe ngayon ang patok sa Baguio City. Ating silipin yan sa kwento ni Vanessa Bugtong. Labing-pitong taong gulang noong unang magkaroon ng pusa, ang 21 anyos na si Za. Mula noon, nahiligan na raw niya ang pag-aalaga sa mga ito. At kung maaari nga raw, madala niya ang kanyang mga alaga saan man siya magpunta. Pero madalas daw hindi welcome ang mga alagang hayop sa mga establishmento. Gusto ko din po na magkaroon ng cafe na may mga cats na doon na pwede kong kasama, kainuman ng kape, ganun. Mga pwede kong mapet, ganun po. Pero sa isang cafe na ito sa Baguio City, welcome na welcome daw ang mga alagang pusa. Nada-doubt pa po sila kung ano ba yung anong dapat nilang gawin before getting the cats. Pupunta po sila dito to have the experience po. Kung magtatanong din po sila sa amin kung paano sila i-maintain yung mga ganong bagay po. Tapos sinishare din po namin. Dito hindi lang pagkain nila amo ang alok, kundi mayroon din para kay Muning. Agosto noong nakaraang taon lamang nang magsimula ang negosyong ito ni na Jasmine. Noong una, isang pusa lamang ang alaga nila hanggang nadagdagan pa ng nadagdagan. At ngayon, may 12 pusa na sila sa loob mismo ng kanilang cafe.
And maintaining them is kailangan po nakafocus po talaga sa diet, strictly diet po. Kasi ang cats naman po kasi is very independent. So, pwede mo po silang iwan lang silang ganyan, pero also dapat naka-maintenance po sila sa food, especially sa tawag dito, wet food, hindi lang po pwedeng dry food kasi pwede sila magkasakit din po. So, kailangan alternate po pagdating sa food, vitamins, and also while managing yung business, dapat mini-maintain din po sila. Actually po nakakatuwa na hindi lang pala kami yung may gusto ng cats, maraming tao din po pala na gusto yung concept namin, natutuwa sila na ngayon pa lang nagkaroon ng cat cafe here sa Baguio. Yun, medyo na-overwhelmed kami na ang dami nagko-compliment. And also, not only the cats, not only the coffee, we also have food na talagang nasasatisfy yung mga customer namin. Ang konseptong ito nagsimula sa kanyang pagkakahilig sa pag-aalaga ng pusa at sa kanyang halos 3 taong pagtatrabaho rin sa mga cafe. A few years ago, while traveling with my partner po, we went to Cat Cafe po. And after that experience po is, we want to bring home yung experience na yon and i-share din po kung ano yung na-experience namin. And that's the time na po nung kumuha po kami ng pet namin na si Bella. That's the first cat po namin. And at the same time po, after ng experience ko working with a cafe po, and while searching din po ng place, tawag dito, doon na po na-build yung dream po namin na gusto po talaga namin mag-open ng cat cafe. Bukod sa mga pagkain, isa rin sa maaari nilang ma-enjoy dito ay ang pakikipaglaro sa mga pusa na talaga namang perfect experience para sa mga customer. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, mula Lunes hanggang Huwebes, alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi naman, tuwing Biyernes hanggang Linggo. Vanessa Bugtong, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan.
Oo, kasi parang feeling ko tuloy ako si Kwan sa Transformers. Hindi, si Negatron. Negatron. Nako mga ka-MB, Friday na nga at mamaya may malalaman na naman tayo dun sa tila-tila natin. Di ba? Nalaman natin na ang nagtangkang pumatay kay Papa, si Precious pala. Pero hindi nga talaga namatay si Papa. Buhay siya. Oo, buhay siya at tinignan lamang niya kung sino ang dapat niyang pamanahan. Buong linggo, pinahulaan namin kayo mga ka-MB, sino nga ba ang dapat na pamanahan ni Papa? Sino ba? Ikaw ba? Bakit dapat ikaw ang pamanahan ni Dapat Papa? ako, kasi ako ang bumusog sa kanya. Ako ang dapat na pamanahan Bakit ni ikaw? Papa Bakit? dahil alam niyang nangangailangan ako ng pera. Ba? Oo, ako dapat ang makakakuha ng pamana ni Papa. Hindi, ako. Ako. Hindi ka tunay na anak. Pero ako ang dati niyang asawa. Hindi. Hoy, hindi kayo. Oo. Ako lang dapat. Hindi, At ako hindi lang. dapat pamanahan yung iba. Kasi sila talaga ang tunay na anak sa labas. Totoo. Kala Pero nyo. may dahilan din sila kung bakit dapat sila ang pamanahan ni Papa. Panoorin natin yan sa ating official Facebook page, Morning Balitaktakan, dahil ilalabas natin ang dahilan kung bakit sila nga ba dapat ang pamanahan ni Papa. Mamayang alas 12, Ay, naku malalaman po. na natin sino nga ba ang pamamanahan ni Papa. Kaya like, follow, and subscribe na sa ating Facebook page, Morning Balitaktakan. And while you're at it, why not follow us sa iba pa nating official Facebook pages at mga social media accounts. Ang RNG Luzon, Original News Group RNG Luzon, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa X. Ayan. Oo. At yung mga nanonood po sa telebisyon, makikita nyo rin po kami at mapapanood nyo rin po kami dyan kapag kayo ay naka-Mountain View Satellite, nasa Channel 10 lang po kami. At kapag hindi nyo kami nahanap, naku, riskan lang po ang inyong mga digiboxes at hanapin ang RNG Luzon Channel. Yes naman. Ako, may paulan-ulan pa rin tayong nararanasan dahil yan sa habagat. Pero yung Siguryo ay nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility at nananalansa sa ibang lugar na siya. Oo, nasa Taiwan na siya. Ay, nasa Taiwan Oo, na siya. nasa Taiwan na siya. Naku, oo nga. Oo, pero buti na lang wala pang nakikita ng mga low pressure areas surrounding the Philippine Area of Responsibility. So sa mga ulan na nararanasan natin ay habagat pa rin yan mga ka-MB. Pero wag pa rin tayong magpakampante. Oo, nang sa gayon pag dumating man or meron mang dumating, handang-handa tayo dahil naniniwala tayo na kapag ikaw ay handa, may birthday. Oo nga pala, may birthday. Akala Alam ko mo may yan. sasabihin. Or nga. kapag may handa, may aalis. Kasi ang tawag doon, farewell party. Parang mamaya may magpapa-farewell party. I May love pagka- pansit. Yan. Wow, Ha? pansit. I like chicken. Oo. Kailangang meron yan kasi late sila kanina. Late sila. Oo. Sabi nila, yung sahog daw ng pansit, yung mga quarter legs ng chicken. Buo. Buo yun. Isipin mo na lang, ilan tayo? 20 plus. So, 20 plus din sa quarter legs. Ayoko ng quarter leg. Ano, Brass? Dapat sa kasi galit na galit ako kanina. Oo. Buo. Kailangan kong buong Buo. chicken. Akin lang yun. Diba? Pero ang saya na ganun. I-try nyo later on, ha? Mamaya tatawagin natin sila, pero bago yan, pasalamatan muna natin ang mga dapat nating pasalamatan. Kaya naman, laptop, magical laptop, lumipad ka na. Ayan. Oo, maraming salamat Pong Tao, Dashcam Supplier located at Longlong La Trinidad Benguet, Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga cars. We would also like to thank Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Building, Marcos Highway, Baguio City. And we would also like to thank Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Alright. Yan. Okay. Kailangan Kasi dapat ganun ka-energetic. Pag Kasi Friday? Friday. Oo. Uy, see you nga pala, Marco at saka si Aaron, ha? Ay, oo. Diyan sa may May Tamawan. Tamawan. Para dun sa kanilang,
Akabat exhibit. Hanggang September 5 pa 5, yan. oo. And I will go and visit them tomorrow after the KBP broadcast reading. Kasi may KBP broadcast reading ulit tayo. Siyempre kasamahan natin dyan mga kapistanan ng mga broadcasters ng Pilipinas dito sa Baguio Cordillera. Excited naman, Tayo ay magtatanim ng puno! Pero ako magtatanim ako doon ng Sama ng loob. Lang yan ako bago tayo matapos. Inuulit ko, panoorin natin sa Morning Balitaktakan Facebook page yung iba pa po natin mga segments. At syempre, yung tungkol kay Papa. Alas 12 po yan. Mamaya malalaman na natin sino ang pamamanahan ni Papa. Tawagin na natin ang ating mga makakasama this morning para sa ating kantagahan. Let's welcome UPH! Ayan, dito na po tayo. Ang tagal. Ayan, kasama natin Ayan. ang kanilang Yes. Ang kanilang? Yes, sir! Yes, sir! Si Sir Sir! Oh! Yes, sir! Oh, yan si Aaron, of course, nagbabalik si Za. Oo, na may kasalanan sa balita kanina. Nandun ka. At saka si Mark. At ngayon nga, syempre, hindi tayo papahuli sa uso. Dahil usong-uso ang kantang to, aba, alamin natin yan sa kantang to. Diyos. Yes! We will sing Golden by K-Pop Huntrix. Uso to ngayon, K-Pop Demon Hunters. I was a ghost, I was alone. It's okay. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. Life, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Di ko mabasa, no the problem child, cause I got too wild. But now that's how I'm getting paid. Soon to stage, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. We're dreaming hard, we came so far and nothing. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing. Gotta be golden. Oh, up, up, up with our voices. Don't start us all night. Gotta be golden. Oh, I'm done hiding. Now I'm shining like I'm gonna be. Oh, our time, no fears, no lies. That's who we're born to be. Waited so long to break these walls down, to wake up and feel like me. Goes up. Put these patterns all in the past now and finally see that a girl they don't see. No more hiding, I'll be shining like I'm gonna be. Yes, goes up. Cause we are hunters, Voices strong and I know I believe we're going up, up, up. It's our moment. You know together we're glowing. Gotta be golden. Oh, up, up, up with our voices. Gonna be something. Gotta be golden. Oh, I'm done hiding. Now I'm shining like I'm gonna be. Oh, our time, no fears, no lies. That's who we're gonna be. No, we're gonna be golden. We're gonna be Our time, no fears, no lies. That's who we're born to be. Yes. Nandyan na yung Hanmo. Ano? Hanmoon. Ayan. Oo, super Hanmoon na tayo ngayon. Maraming salamat, UPHS. Anyone you would like to thank? Oo. Ay, kami muna. Maraming salamat sa panahon pinugol nyo. Kasama kami ng ilang buwan. Ang laki! Yeah, pero
maraming salamat. Ayan, yung iba pong gawa ng mga UPHS, mapapanood pa rin natin sa mga susunod na araw. Especially ang kanilang Gen Z. So, at saka sir, ang kanyang yung mga balita na trending sa Luzon Headlines. Palakpakan! Maraming salamat po. May papasalamatan po ba? Unahin na natin si Za. Siyempre po, thank you sa RNG kasi po, kahit 1 month and a half po kami nandito and we felt like may family kami na pinuntahan dito sa Baguio. Oh! Sinong tatay? Diyos! Tapos, ayun po, pasensya na po sa mga edit ko. Ay, wala. Oo. Seista. Diyos. So, ayun po, thank you so much po and sana po makasama ko kayo ulit. Yes naman. Mark naman. Si Mark Balbin. And thank you so much po sa RNG Luzon. And one thing that I like po here is yung love language po nila na lagi napapagalitan. Laging nagagalit. Ay, nagagalit. Pero at least yung andun pa rin yung hindi ka naman pinipressure, andun pa rin, ginaguide ka pa rin nila all throughout from the first day hanggang sa last day ng aming internship. Kaya thank you so much po RNG Luzon. And yun lang po. Yes, hopefully makasama din namin yung Yes. Sham na ba? Oo, si Aaron. Maraming salamat po sa RNG at marami po akong natutunan sa inyo. Di ba? Napaka soft-spoken, tapos man with a few words Totoo. talaga. At syempre si Sir Cesar. Ayan, so maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo ng Regional News Group Luzon. Ayan, sobrang nag-enjoy po kami dito, lalong-lalo na po yung mga estudyanteng kasama namin, yung ilan ho sa amin, ayaw na hong umuwi. Hindi ko alam kung ba. Si Mark ba? Hindi ko confidential po, ano. Pero sana po sa mga susunod na taon ay welcome pa rin ho kami dito dahil for sure yung mga natutunan po namin dito, especially ho yung mga estudyante, talagang babaunin ho nila pagka-graduate po nila. Yes naman. Oo, inaasahan ko yung Sham. Sana pagdating nila ng internship, Sham pa rin. Oo, sana magtagal. Maraming salamat ulit. UPHS, naway pagpalain kayo ng Panginoon and may you have a wonderful future ahead of you in the media industry. It might not gonna be as easy as the other na journey, pero if you're gonna be there, you're gonna enjoy and you're gonna learn a lot. Oo, and sana yung mga natutunan nyo dito, mababaon nyo kapag pumasok na kayo sa corporate world. Yes naman! Once again, UPHS! At syempre mga ka-MB lang, kasama nyo muli ngayong buong linggong intentionally ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. Ting! Ayan, at nakasama nyo rin ngayong Friday ang nag-iisang Chabebe Girl ng RNG, Miss Angel Arquez. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pang mga araw. Dito pa rin yan sa masaya, makulit at very informative na Morning Balitaktakan! Mayat niya? Mayat! Bye! Have a wonderful weekend, everyone. Love you all. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday.